Ngayon po umaga ay atin pong pag-aaralan ang isang paksa patungkol sa pakikinig sa panawagan ng Diyos. God's calling. Ano po? Tayo po ay tumanggap ng calling galing kay Lord. Amen? Pag sinabing calling, hindi kuliling. Calling. Pagkatawag. Sa may tinawag na para maging propeta. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 11, na si Kristo ang Panginoon ay naglagay sa iglesia ng mga apostol, propeta, ebangelista, pastor, ano pa? Ano po ang panglima? Guro. Kaya yung mga guro, ilan ang guro dito? Isa, dalawa, tatlo, apat. Assistant guro. Hallelujah. So, ang mga guro ay isa sa mga tumanggap ng calling galing kay Lord. Pag guro ka, lalo pagka Kristiyano kang guro. Kasi alam niyo mga minamahal, hindi lang dito yung pinag-uusapan pag sinabing teacher o guro. Kasi, kumbaga, ang isip natin, pagka-teacher, more on academic at tinuturo, di ba? Sa school, sa sipilar. Pero tayo, bilang mga mananampalataya, ang mga guro ay mayroon pong malaking papel sapagkat kayo ay bahagi ng tinatawag na fivefold ministry. Hallelujah. So, kapag mga minamahal, pwede tayo magturo. Kasi kumbaga, ang mga guro, yung estilo ng kanilang pagtuturo ng salita ng ating Panginoon, parang guro. Iba naman po ang estilo ng mga apostol, iba naman ang estilo ng ibanghilista, at siyempre, iba din naman ang pastor. So, ang purpose ng ating pong Panginoon sa mga ministry ito ay para palakasin ang iglesia ng ating pong Panginoon. Amen. Kumbaga, may iba-ibang ministry na doon sila tinawag, pero ang layunin ay iisa para palakasin ang body of Christ. Amen po. Hallelujah. Ngayon, tayo bilang mga mananampalataya ay naglilingkod sa Panginoon kasi nga, tinawag tayo, tumanggap tayo ng calling galing kay Lord. Hindi lang basta calling. Kalakip po niyan, pinili ka ng Diyos. Amen. Kasi kung tinawag lang, paring isipin natin, ay, tinawag lang ako eh. Ay sabi sa Bible, maraming tinawag, ngunit kakaunti ang mga pinili. Maraming tinawag. Hallelujah. Maraming nakapakinig ng salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Diba?
At matapos na mapakinggan, naglingkod, diba? Pagdating ng problema, sabi sa Bible, yung mga binhi na nalaglag sa daan, nalaglag sa dawagan, sa batuhan, diba? Alam na natin yon. Ang kwento, doon sa parabolo, sa binhi, na dumating ang ibon, at ang ibon na yun, sabi sa Bible, ay nagre-represent kay Satanas. Diba? At tinuka yung binhi. Kasi nga, matigas ang lupa. Yung binhing nasik sa batuhan, tumubo, ngunit dahil manipis ang lupa, nung sumikat ng matindi ang araw, nalanta. Diba? Diyan din yung bining nasik sa dawagan. Tumubo ang binhi, tumubo ang dawag, na ininis ng dawag ang binhi. Hallelujah. So, ano po ang ibig sabihin, mga minamahal? Dahilan sa mga nangyayari, marami mga tao nakapakinig ng tawag ng Diyos at nag-respond sa panawagan ng ating pong Panginoon. Pagkatapos, pagdating ng matinding mga problema, nanlamig sa ating pong Panginoon. Dahil, sabi ng Bible, dahil sa salita, na-discourage dahil sa salita. At hindi nakapagpatuloy. Hallelujah. Pero, yung bining na pumatak doon sa matabang lupa, tumubo, lumago at namunga ng sagana. May tig-100, 60 at 30. Bakit? Mataba ang lupa. Sino yun? Ikaw at ako na nagpapatuloy. Bakit? Sapagkat tinawag ka at pinili ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang ating mga sarili. Di ba? Hallelujah. Maraming tinawag, kakaunti ang pinili. Pero doon sa mga pinili ay ikaw ay nariyan. Kasama ka sa pinili ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. So kailangan natin magpatuloy. Kung ikaw ay pinili ng Diyos, kahit ano pa ang mangyari, magpatuloy ka. Mahirap man ang iyong pinagdadaanan, magpatuloy ka. Masakit man ang iyong nararamdaman, magpatuloy ka. Amen. Mabigo ka man sa pag-ibig, magpatuloy ka. Hallelujah. Frustrated ka man sa iyong buhay bilang isang may asawa, magpatuloy ka. Bakit? Pinili ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, tandaan po natin, sa buhay natin, lahat ng bagay, ito man ay negatibo na nangyayari sa atin, lahat ng yan, ina-allow ni Lord. Amen? Lahat ng yan, ina-allow ni Lord na mangyayari sa atin. Hallelujah. Diba? Minsan naisip ko, ano kaya, may purpose pa kaya si Lord sa akin? Una, ang ministry ko, namin, pagpapastor, sa kabilang banda, siyempre ang pastor magbabasa, ang hirap po magbasa. Kaya, iniisip ko lang, may purpose pa kaya si Lord sa akin? Pero Lord, kung may purpose ka pa, isang araw lilinaw ang aking mata. Amen po. Kasi kung iniisip, kung dumating yung time na at itigil mo na ako. Kapatid, ako hindi mo na magpapastor, ha?
tapos na ang lahat. Yung purpose ni Lord, na, yung kalooban ng atin pong Panginoon, hanggang doon na lang yon. Kasi tinapos mo na eh. Sa sarili ko, halimbawa, tinapos ko na sa sarili ko, wala magawa si Lord doon. Yung pwede pang gawin ng atin pong Panginoon, higit sa magagawa ko, hindi na mangyayari. Bakit? Kasi nga, tumigil na ako eh. Diba? So, kumbaga, kailangan na magpatuloy. Amen? Amen. Kailangan ko na magpatuloy kay Lord. Hallelujah. Alam niyo yan? Na kung minsan, masarap marinig na may tao na magsasabi, Pastor, sige, parang wala pa akong narinig. Pastor, kaya mo yan eh. Alam niyo yan? Kami mga pastor, parang gusto rin namin minsan mayroong mag-cheer eh. Pastor, hirap na oh. Alam niyo, nakakatuwa di isipin na sabi ko kay Pastor Ed, yung classmate ko, nakakatuwa na makita yung success ng ministry niya. Sa loob ng 30 years, kung 30 years pala, kung hindi kami umalis na sa Mindoro, ibig sabihin, 30 years na ako nagpapastor. Hallelujah. So nakita ko po, habang nagpipresent ng video, nung paano nagsimula, yung church, yung gawain nila, nakakatuwa na meron kaming classmate, but sa Bible school, ang aming, anong tawag doon? Ang pangalan namin ay Truthcaster eh. Pastora, ano sa inyo? Reconciler. Kami Truthcaster. Nakakatuwa na isa sa mga classmate namin ay umabot sa gano'n na talagang siya nag-pioneer. Ano po? Nagsimula siya sa kanyang mga kamag-anak na nandito sa Manila, sa Quezon City. Diyan lang sa vicinity ng UP, ng Quezon City. Diyan na sila paikot-ikot. Kung ilang church na, ilang lipat na, kung saan-saan sila napunta ng mga lugar. Ngayon, yung church nila, nalipat uli sa Tanasura. Diyan na sila malapit, paikot-ikot eh. So nakakatuwa na, sabi nga sa kanya, nakakatuwa na makita yung bunga ng iyong pinagpagalan. At talagang karapat-dapat lang naman talaga na, kumbaga, siya'y parangalan ng church dahil sa sakripisyo niya. Mayroon pa doon video na, picture na i-flash sa screen na nagtatricycle siya. Natin yung mga gamit, mga membro, nagtatricycle si pastor eh. Masaya ka po, nakakatuwa. Sabi niya sa akin, matanda na pala tayo. Siguro naka 30 years na. So, alam niyo yun mga minamahal, kung yung 30 years
na nag-serve, naglingkod kami sa Panginoon ay, kumbaga malayo-layo na yung narating namin. At sa biyaya naman ng Panginoon ay siya ay nakadalawang simbahan, pastor doon sa Jongat, and then nag-pioneer sa Manila. Mula noon, ngayon, kahapon, 30 years niya, doon sa church na nasimulan niya. At yun ang naging bunga. Nakita po ng marami mga pastor na nandun, yung bunga. At ilan sa mga member niya nandun ay kamag-anak ni Pastora. So nakakatuwa, kasi nga, kumbaga, sa layo na ng iyong nilakbay, tapos pagdating ng problema, ay mag-quit ka, sayang. Nandiyan pa kayo? Diba? Nalala niyo yung illustration na, sabi ko nga, isang tao na sumakay ng bangka, malayo na ang kanyang sinagwan, pagdating sa laot, may bagyo, gusto niyang bumalik. Pero naisip niya, kung siya'y babalik, baka mapahamak siya. Pwede siyang mamatay. Nandiyan pa kayo. No? Pwede. Kasi pagbalik niya, sa layo ng kanyang sinagwan, babalik pa siya, baka pagbalik niya, doon na siya mapahamak. Kaya, habang tinitingnan niya, malayo, malaki ang alon, malakas ang hangin at ulan. Pero lakas loob niya na sinuong yung panganib sa unahan. Sa biyaya ng Diyos, nakaligtas siya. Kaya yung pagbalik, mahirap. Nandiyan pa kayo? Yung pagtalikod, mahirap. Malaki ang posibilidad na ikaw ay mapahamak. Ang pagtigil sa paglilingkod, delikado. Pwede kang mapahamak. Bakit hindi natin hawak ang ating buhay? Amen? Amen. No? Kaya nga mga minamahal, ano ang sabi po dyan sa verse 22 sa ating talata na binasa sa aklat ni Santiago? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo at ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa, nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin, umalis matapos makita ang kanyang sarili, agad nalimutan ang kanyang ayos. Hallelujah. Sana po, ang sabi dyan, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, dapat pinakikinggan natin ng maayos. Amen? Hallelujah. Kaya nga, mahalaga ang pakikinig. Tandaan po natin, 3 bagay na mahalaga
na dapat na hindi mawaglit sa ating puso at kaisipan. Una, makinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, sundin kung ano ang sinasabi ng salita. Pangatlo, maglingkod. Amen? Maglingkod. Sa tempo natin mga minamahal, mamuhay. So, ibig sabihin, napakinggan natin ang salita ng Diyos. Kailangan nating ipamuhay. Amen? Kasi nga, ang pagiging mananampalataya, hindi lang yan mga minamahal. Hindi lang yan pangalan, hindi lang yan title. Hindi lang yan pagbabago ng sikta, ng relihiyon, o paniniwala. Yan ay pamumuhay ng tao. Amen? Importante yung pamumuhay natin. Nang ipinamumuhay natin ay isang bagong pamumuhay. Hallelujah. Kailangan ba natin mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos? Bakit? Bilang mga pinili ng Diyos, bilang mga tinawag ng ating Panginoon, ito ang kalooban ng Diyos sa atin eh. Hallelujah. Kalooban niya na tayo po, kung ano ang ating narinig mula sa salita ng ating Panginoon sa mga taong nangangaral sa atin, mahalaga na ito'y makita ng iba sa buhay natin. Makita ng iba. Hallelujah. Kung ikaw ay naliwanagan dahil sa salita na ating napakinggan, ibig sabihin, lumalakad tayo sa liwanag galing sa Diyos. Amin po. Kung ikaw ay naliwanagan, ikaw ay magsisilbing liwanag. Hallelujah. Pag ikaw ay isang liwanag o ilaw, sabi sa Bible, diba? Saan ka narapat? Ay di isang tungtungan na magbibigay ng tanglaw sa marami. Diba? Kasi walang nagsisindi, sabi sa Bible, ng ilawan, na pagkatapos sa masindihan ay tatakpan. Walang silbi yun. Diba? Itatago mo yung liwanag na nasa iyo. Walang silbi yun. Mahalaga mga minamahal na tayo po ay nagiging ilaw sa ibang mga tao. Nakikita nila na nagliliwanag ang buhay mo. Hallelujah. Kaya nga, mamuhay kayo, sabi sa Bible, ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, importante na ang ating basihan sa buhay ay salita ng ating pong Panginoon. Bakit tayo mamumuhay ng ganito? Bakit natin gawin ang mga bagay na tama? Sapagat siya ang sinasabi ng Biblia. At yun ang nais ng Diyos. Yan ang kalooban ng ating pong Panginoon sa iyo at sa akin, sapagkat ikaw at ako ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya nga, ang calling ng Diyos sa iyo at sa akin, pahalagahan natin. Amen. Hallelujah. Pahalagahan natin. Isipin natin mga minamahal. Kumbaga, sabi nga, marami po ang mga church leaders.
na nagpapahayag na ang kalagayan ng Kristiyano ngayon, ng mundo natin. Kung mayroon mang end times pa, huling panahon, na iniisip ng maraming Kristiyano, kapatid, mga minamahal, ito na. Tayo'y nasa panahon na. Panahon na nakakatakot. Sabi nga, in the last days, sabi ni Pablo kay Timothy sa chapter 3 na 2 Timothy, in the last days, it is perilous times. Nakakatakot na mga panahon. Hallelujah. Kaso nga lang, sabi naman ng iba, minsan ginagamit natin yung panahon na pantakot sa mga membro. Ay, mag-rapture na. Kailangan natin na talagang magpakabait na, magsikap tayo sa ating mga buhay, sa ating sarili. Kasi malapit na si Lord. Kapatid, mga minamahal. Hindi naman panakot yun eh. Importante na talagang bigyan natin ng diin ang mahalagang pangyayaring ito at mangyayaring ito sa kasaysayan ng mga mananampalataya na inaasahan natin na pagbabalik ng Diyos. Kasi nga, baka malibang tayo. Isipin natin, mga minamahal. Maraming ginagawa si Satanas para libangin ang mga tao. Libangin tayo. Kaya maraming Kristiyano kumbaga, paisi-isi lang. Kasi naglilibang pa eh. Alam mo yan, maraming libangan. Maraming libangan. At alam mo yung libangan ng tao ngayon, hindi na masyadong magastos kasi kahit sa bahay, pwede ka maglibang. Nung unang panahon, nung araw, para makapaglibang ka, punta ka sa mga karnibal sa Cubao para maglibang. Laro-laro ka doon. Punta ka sa COD. Punta ka sa mga mall, maglibang-libang. Sa Ali Mall. Kung ikaw ay dalagang binata, punta ka sa Ali Mall. Mahal ka ng sine. Ngayon, hindi na usang sine. Si Totoy na lang. Meron ng sine. Ako, wala sine. Nung araw, ang sinihan sa Cubao, tawid lang ng Aurora, sinihan sa kabila, sinihan dito, punta ka kung saan sa sinihan. Ang mga tao pag Sabado at Linggo, nandyan sa Cubao, nanonood ng sine. Ngayon, bihira ng sinihan dyan. Sa mga mall, mayroon, pero ilan lang. Iilan na lang ang naglilibang sa sinihan. Kasi sa bahay, marami ng libangan ang tao. Ang tao nalilibang sa mga laro. Ang mga kabataan ay aliw na aliw sa Roblox. Ano yung tao doon? Roblox. Sa ML. Kaya ang mga kabataan ay mga marahas. Sabi sa Bible, walang taros. In the last days, it is perilous times. Nakakatakot. Diba? Hallelujah. Nakakatakot na mga panahon. Hallelujah. Diba? Daming problema ng mga eskwelahan. Hindi lang yung mga pagbubuli, mga bullying sa eskwelahan. Ngayon, simple na lang mamaril.
ang mga bata. Hallelujah. Diba? Baliwala sa kanila. Pero mo, ilang baril? Dalawa? Di ba? Dalawa yung baril? Ano pa? May mahaba at maiksi? O, biro mo yun? Pinasok nung estudyante doon sa exit, sa dumaan, alam niya eh. Talagang may plano na siya. So, alam niyo mga minamahal, kaya nga, in the last days, it is perilous times. Hallelujah. Kaya nga, mapalad tayo kung ang ating mga anak ay natuto at naturuan, nakapakinig sila ng salita ng ating pong Panginoon. Bakit? Yan ang pinaka-importante sa buhay ng isang tao. Salita ng Diyos. Para ano? Magkaroon sila ng takot sa Diyos at magkaroon sila ng pagpapahalaga sa buhay ng tao. Amen. Diba? Kasi nga, ang mga bata, ang mga kabataan, lalo na hindi naturuan ng salita ng ating pong Panginoon. Anong espiritu na mayroon sila? Mga espiritong violente. No? Parang galit sa mundo. Galit sa ibang tao. Walang takot. Bakit? Walang Kristo sa buhay. Nandyan pa kayo? Siyempre, alam naman po natin, dahil sa Mindanao ay maliwala lang mga baril. Diba? Ngayon, sa Lamitan, mayroong, sabi ng iba ay, sabi ng mga taga-Lamitan ay parang sinakop yung bayan, isang bayan doon. Yan pala, mayroong isang pamilya na gumaganti lang. Baliwala sana ang baril doon. So alam niyo mga minamahal, na tayo bilang mga anak ng ating Panginoon na tinawag ng Diyos at pinili niya, importante yung ating pamumuhay, bunga ng ating pakikinig sa salita ng Diyos. Mamuhay kayong ayon sa salita ng Diyos. Kumbaga, mariin na ipinapayo ni Pablo o ni Santiago sa bawat mananampalataya na ang salita ng ating Panginoon ay importante na ito ay ipinamumuhay ng bawat mga mananampalataya. Hallelujah. Ano po? Kasi nga, sabi niya dito, hallelujah. Kung ito ay pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, ano sabi dito? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Isipin natin. No? Hallelujah. Sarili natin, dadayain natin. Hindi, kumbaga mga minamahal, pag napahamak tayo, sinong may pagkukulang? Diba? Di ba tayo rin? Kasi, ang pagkakataon ng Diyos, yung chance na ibinigay ng atin pong Panginoon sa atin, once na ating napakinggan ang salita ng ating Panginoon, at ito ay pinagkibit balikat natin at ating binaliwala, ay, matagal pa naman dating si Kristo eh. Ay, bata pa ako eh. No, Lord, saka na lang eh. Dami ko pang pangarap sa buhay eh. Hallelujah. Ito nga minamahal, wala problema na mangarap tayo.
Basta kasama mo si Lord sa pangarap mo. Amen? Hindi lang basta nangangarap ka, no? Para sa sarili mo. Dapat sa lahat ng pangarap natin, kasama mo si Lord. No? Kasi, pag kasama mo si Lord sa iyong pangarap, magtatagumpay ka. Amen. Sa lahat ng gagawin mo, magtatagumpay ka. Bakit? Kasama mo si Lord. Hindi magiging hadlang yung pangarap mo sa iyong pagsunod, sa iyong paglilingkod kay Lord. Amen. Kasi kung may pangarap ka, na mataas yung pangarap mo, at isang tabi mo si Lord, Lord, dito ka lang muna ha. Gusto ko lang maabot yung pangarap ko. Ba? Huwag tayo pakakasiguro. Na? Mahirap na nandun ka sa taas. Dahil gusto mong abutin ang pangarap mo na hindi mo kasama si Lord at bumagsak ka, mas malakas ang lagapak nun. Masakit yun. Diba? Pero pag kasama mo si Lord, kapatid mga minamahal, dumating man yung point na magka-problema ka, may Diyos na aalalay sa iyo. Amen? May Diyos na magbibigay ng ibayong encouragement at lakas sa iyo. Hallelujah. Kaysa gumagawa ka, nangangarap kang mag-isa, ikaw lang, pag bumagsak ka, ikaw lang din mag-isa. Masakit mga minamahal. Na panahon na nandun ka sa point na talagang down na down ka. Hindi mo kasama si Lord. Kasi nga, anumang sitwasyon ng buhay, nandun man tayo sa rurok ng tagumpay, usap panahon na ng mga problema. Po, sabi nga ng kanta, dumaan man tayo sa ilog, di ka malulunod eh. Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. Kaya nga, ano man ang pinagdadaanan natin, ano mang daan na dinadaanan mo, yan man ay baku-bako, kapatid mga minamahal. Alam mo na kasama mo ang Diyos. Kahit anong mangyari, hindi Kanya iiwan. Amen. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, matuto tayong makinig. Hallelujah. At sundin natin. Yan siya sabi ni James na ipamuhay. Sundin natin kung ano ang ating napakinggan. Hallelujah. Glory, glory to God. Ang pagsunod sa Panginoon ay napakahalaga. Mayroong kwento sa Biblia, parabulo ng ating pong Panginoon, sa Matthew chapter 21, verse 28 hanggang verse 32. I-summarize natin. I-memorize ko na lang. Mayroon isang tao na may dalawang anak. Lumapit ang ama sa panganay o sa una at sinabi niya, anak, pumunta ka sa ubusan at magtrabaho. Pero ginamit doon, lumabas ka.
lumabas ka at magtrabaho doon sa ubasan. Sabi nung una, opo. Ay, di pala, mali. Ayoko. Pagkalipas, sabi, wait lang. Oo nga. Pag wait lang, pwede magbago yun eh. Pwedeng sumunod, pwedeng hindi. Wait lang. Pero alam niyo, yung wait lang kasi, pag napakinggan ng tatay at nanay, parang nakakainis. Ano yung mga anak? Pag yan lagi bukang bibig nyo, nakakainis yan. Ha? Pag ikaw ang magulang na nag-uutos, ay, maghugas kayo. Wait lang. Tapos ang ginagawa ay, doon naman, pailay lang, wait lang. Mamaya na lang po. Wait lang. Ikaw naman na nag-uutos, pag tingnan mo yung lababo puro na hugasan, inis na inis ka. Tandaan nyo mga kabataan. Pag yan lagi ang inyong rason o salita, wait lang. Pagka nagkapamilya kayo, wait lang din. Nagkaanak kayo, sabi anak nyo, wait lang. Ibig sabihin, pag yun ang narinig nyo, pagdating ng panahon, inaanin nyo na. Kasi hindi nagsisinungaling ang Bible. What you sow, you will reap. Diyan pa kayo? Kung anong ginagawa nyo ngayon, ay bata pa, pagdating na kayo'y nagkaedad, nagkapamilya, yun yung panahon ng pag-anin nyo. Kaya kung gusto nyo, baguhin nyo. Ngayon pa lang. Amen? Huwag kayong sweet lang. Kasi, ang trabaho, hindi yan dapat pinaghihintay. Lalo na kung pagkain. Kain na tayo. Wait lang. Ang pagkain, ang grasya, hindi pinaghihintay. Hindi pinag-wait. Amen. Hallelujah. Ay, paano kung humingi kayo kay Lord? Sabihin nila sa inyo, anak, wait lang. Di ba? Kung ang Diyos natin, ay katulad ng tao. Ang tao ay laging, ang dahilan ay, wait lang. At sabihin din ni Lord sa atin, pag magkailangan tayo sa Kanya, anak, wait lang. Lumipas na ang maraming taon, wait lang. Puro tayo wait. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, sabi nung panganay ay, ayoko. At na-realize niya, mga minamahal, paglipas ng ilang sandali, na-realize nung panganay, at siya'y pumaroon. Yung pangalawa, ganun din na sinabi ng tatay, nak, lumabas ka at magtrabaho doon sa basan. Upo. Talaga mabilis sa upo. Pero, resultahin, hindi siya pumunta. Ang tanong, sino sa kanila ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Yung una, yung pangalawa. Siyempre yung una. Yung una na, sabi niya, ayoko, pero sumunod din. Di ba mayroon ganun tao? Mayroon ganung anak na pag-iutusan mo ay biglang tatanggi, pero napag-isip-isip niya, siya din sumusunod. Sa isang banda, mga minamahal, magandang katangian yon. Kahit paano, ay may pagsunod. Amen.
Hallelujah. So sa ating kalagayan bilang mga mananampalataya, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay napakahalaga. Na? Kasi sabi ng Bible, sabi ni Santiago, na sa ating pong talata binasa kanina, kung ito'y pinakikinggan lamang natin, na? Tama ba? Ngunit hindi isinasagawa, dinadaya natin ang ating sarili. Ang salita ng ating Panginoon, kung ito lang daw ay ating pinakikinggan, diba? Ganun naman yung kalagayan natin noong unang panahon. Nung hindi pagganap ang ating pagkakakilala sa Diyos o kay Kristo. Di ba ganun tayo? No? Pinakikinggan natin ang mensahe ng nangaral, pero walang pagbabago sa buhay natin. Nandyan pa kayo? Di ba? Walang pagbabago. Kasi napakinggan mo lang eh. Okay lang, makinig ng makinig. Pero wala, deep inside, walang pagbabago sa buhay natin. Ang tawag doon, ang tawag sa ganong tao at pananampalataya, mga minamahal, relihiyoso. Sa kang taong relihiyoso. Nakasimba ka, diba? Araw-araw ka simbahan. Alam mo, pag linggo, punta ka simbahan, pero walang pagbabago. Sa Panginoon, mahalaga ang pagbabago. Mahalaga ang pagsunod. Hallelujah. Kasi nga, sabi ng Bible, it's better to obey God rather than man. Diba? Kita po natin ang mga alagad ng ating pong Panginoon. Sabi ng mga pinuno, ng mga saserdote at ng mga Sanhedrin, malaya na kayo at huwag niyo nang ulitin at huwag na kayong mangaral sa pangalan ni Jesus. Diba? Pinagbawalan silang mangaral patungkol sa mabuting balita tungkol sa ating pong Panginoon. Pero ang sabi po ng mga disipulo ng ating Panginoon, it's better to obey God rather than man. Kahit sino pa kayo. Bakit? Kasi nga, Diyos ang tumawag sa kanila. Hindi naman siya tinawag ng mga Sanhedrin eh. Diba? Hindi siya tinawag ng mga saserdote, ng mga leader ng bayan. Hindi siya tinawag. Kundi ang tumawag sa kanila ay Diyos ng langit. Amen. At yun din ang Diyos na pumili sa iyo at pumili sa akin. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Diba? Kaya nga importante yung ating pakikinig at pagsunod, pagbabago ng ating pamumuhay bilang mga anak ng ating Panginoon. Sapagkat kung ating pinakikinggan lamang at hindi natin ipinapamuhay at hindi natin sinusunod, sabi ng Biblia, ang sarili natin lamang ang ating dinadaya. Ibig sabihin, nag-aaksaya ka ng panahon. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang buhay natin dito sa mundo, huwag nating aksayahin sa mga bagay ukol sa mundong ito. Bakit lahat ng bagay lilipas? Ang buhay natin, ang panahon natin sa mundong ito ay lilipas. Tatanda tayo. Mawawala tayo. Amen. Diba? Lilipas tayo eh. Yung panahon natin, isipin natin mga minamahal. Kaya nga, masarap balikan. Sabi ko doon sa isang kapatiran, na hanggang ngayon ay i-invite ko at hindi pa rin dumadalo. Sabi ko sa kanya, ay mo, napakasarap balikan
yung mga panahon na tayo po'y kabataan pa lamang naglilingkod sa Diyos. At ang paglilingkod nito, ito yung minana natin sa ating mga magulang. Nag-reply siya, sabi niya, oo nga. Na, yun yung legacy doon sa mga matatanda na naglingkod sa Panginoon. Bakit? Na, kasi nakita ko yung sinseridad ng mga matatanda nung araw sa church namin na naglilingkod sa Panginoon. Tuwing linggo, nakikita po namin, bata pa po kami, naglalakad sila papunta sa church. Mga protestante. Mga protestante. Hindi pa kami Christian noon. Naglalakad sila. Araw-araw may sipit-sipit na Biblia. Alam mo yun? Sabi ng mga matatanda, ay yung tatay niya ay may ups and down. Ibig sabihin, may depression yung isang paa. Napunta sa church. Tapos, nakikita po namin, talagang maghapon yun. Umaga, punta sa church. Uwi nila, gabi na. Papunta sa kabilang barangay. Naglalakad lang sila. Wala namang mga, bihira pang may tricycle noon. Bihira pang may sakyan. So naglalakad. Papunta sa simbahan, umaga, Sunday school, divine worship, tapos sa tanghali, magkainan sila. May kanya-kanya silang baon. No? Kanya-kanya din silang kain na kanilang baon. So, doon na sila naabot ang hapon. Tapos, sa gabi may service. Pag-uwi sa gabi, ang ilaw nila, yung palapa ng nyog. No? Kung mayroon mang flashlight, may flashlight, pero kalimitan, palapa ng nyog, sinisindihan. Para lang maliwanag. Wala pang kuryente sa amin ng araw. So talagang masaya sila naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, sabi ko sa kanya, yun yung minana natin. Dapat wala na sila, tayo magpatuloy. Sabi niya, oo nga eh. Ayan mo, Pastor. Hallelujah. Alam mo yun? Yung makita natin yung mga nauna sa atin naglingkod, kung gaano sila kasigasig sa paglilingkod kahit mahirap. Kahit mahirap. Naglalakad. Hallelujah. Pero, ako'y naniniwala. Marami na sa kanila ang nasa langit. Pero, lahat ng kanilang ginawa. Sabi nga ng Bible, your labor in the Lord is not in vain. Amen? Yung pagpapagal natin sa Panginoon, kung ginagawa natin ang mga bagay na ito, kaya kung ang pagsisimba, pagpunta sa church ay ginagawa natin para kay Lord, gawin natin para kay Lord. Para talaga sa Kanya. Amen. Hallelujah. Bakit? Yun lang yung chance na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon para maipakita natin sa Kanya, totoo ka kay Lord. Amen. Bakit? Tayo bilang tao, hindi tayo pwede magkunwari kay Lord. Galit nga si Lord sa mga mapagkunwari sa Bible. Sa mga Pariseo, sa mga Eskriba, galit nga si Lord No? Tinutuligsa ng ating pong Panginoon ang mga reliyosong tao. Hallelujah. Kasi sila yung mga tao na napaka-relihiyoso pero walang pagbabago sa kanilang buhay. Sa ating kalagayan ngayon, bilang mga pinili, tinawag ng ating pong Panginoon, kaya nga binibigyan po ng diin
ni Santiago na mamuhay tayo. No? Kung tayo ay pinakikinggan lamang natin ang salita, ngunit hindi natin sinasagawa, ang sabi niya, dinadaya mo ang iyong sarili. Hallelujah. Sapagkat isang taong nakikinig, mga minamahal, at hindi sinasagawa, ang sabi ni James ay katulad ng isang taong humarap sa salamin, nakita niya saan kanyang ayos at tumalikod. At pagkatapos, nakalimutan niya ang kanyang ayos. Tayo ba tumingin sa salamin kanina pag isang bahay? Sino ito humarap sa salamin? Taas ang kamay. 1, 2, 3. Sinong hindi? Uy, sabi wala kayo salamin. Kami sa bahay, no? Nung araw sa sablayan. No, wala kami salamin. Pag pasok namin sa simbahan, ang simbahan ay nakasalamin. No? Sliding window, sliding door. Nandun na kami nalamin. Hindi kita namin. Kaya maganda. Pastor Goro sa Mindoro Sa simbahan niya, sabi niya, may salamin bago pumasok ng simbahan. May salamin doon sa pintuan. Maganda rin, no? Para ano? Kumbaga, makita mo sarili mo bago pumasok. Kita mo ayos mo. Kung maganda, kung kaya-aya sa paningin ng iba. Kasi tayo napaka-conscious tayo sa sarili natin. Diba? Kaya nga, ang tao daw na nakikinig at hindi nagsasagawa o hindi namumuhay ayon sa salita ng Diyos ay katulad ng taong humarap sa salamin at pagkatapos makita kanyang salita, tumalikod at nakalimutan niya ang kanyang ayos. Ganun ba tayo? Pagkatapos natin magsimba, nakalimutan natin, paglabas natin, Kristiyano pala tayo. Nakalimutan mo, born again ka pala. No? Nakalimutan mo sarili mo na tinawag ka rin pala ng Panginoon. Kapatid mga minamahal, huwag sanang mangyari, kapatid mga minamahal, na pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ating ginawa para sa atin pong Panginoon, nakalimutan natin. Hallelujah, na tayo pala ay anak ng Diyos. Huwag. Kahit saan tayo pumunta, huwag nating kalimutan. Anak tayo ng Diyos. Amen. Saan ka man pumunta? Sa school, sa trabaho, kapatid mga minamahal. Saan mang dako ka naroon, huwag mong kalimutan, anak ka ng Diyos. Amen. At sikapin natin, huwag mapahiya si Lord sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Kapatid mga minamahal, kaya yung talinhaga ng atin pong Panginoon sa Matthew, maganda rin. Okay lang na tayo magkamali minsan. Pero sa pagkakamali natin, dapat matuto din tayo. At ma-realize natin na hindi pala tama na manatili tayo sa ganitong kalagayan. Anak tayo ng Diyos. Amen? Hindi nararapat na ganito ang ating pamumuhay samantalang tayo ay tinawag ng ating pong Panginoon. Isipin natin at tingnan natin paano mamuhay ang mga anak ng Diyos. Diba? Kung ikaw ay negosyante, ano ang paalala sa Bible? Huwag mong dayain ang timbangan. Amin po. Dapat hindi madaya ang timbangan mo. Kung bigas ang tinitinda mo. Nandyan pa kayo?
Kung ikaw ay negosyante, no? Alala, kung pastor kang negosyante, alam, magtinda ka ng alak at sigarilyo. Sa bahay, araw-araw, may nagtatanong, may alak po kayo. Nung madaling araw, nung umalis yung mga kabataan, putang si UP, mayroon dalawang kabataan, dalawang bading. Palingalinga doon sa bahay. Nakabukas na kayo madaling araw, maaga eh. Nahiya pa magsabi. Bumalik pa yung isa. May alak. Sabi ko siya, kagaaga may alak? Buti. May alak po kayo. So alam niyo mga minamahal, yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, huwag natin gawin. Amen? Bakit? Pwede tayong kumita at pwede tayong pagpalain ng Diyos kahit hindi ka gumawa ng ganong ginagawa ng hindi Kristiyano. Amen? Amen po? No? Mabuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. At maglingkod tayo ng totoo sa Diyos. Amen? Maglingkod tayo sa Kanya. Ha? Hallelujah. Sipagan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Huwag nating kaligtaan ang mga araw at panahon tayo po ay maglingkod sa Diyos. Amen. Importante yung pagdalo natin sa gawain ng Diyos. Di ba? Ang pagpunta sa church, importante yan. Kung sa tingin ng iba hindi ka karapat-dapat, kapatid mga minamahal, ang Diyos hindi tumitingin sa kung ano ang nagawa mo kahapon. Ang tinitingnan ni Lord lagi kung sino ka ngayon. Amen. Bakit? Ang Diyos ay laging may habag at grasya. Hallelujah. Ang Diyos natin ay mapagpatawad. Palapakan natin si Lord. Malawak ang kanyang pangunawa. Hallelujah. Kapatid mga minamahal. Hindi niya pinagkait ang buhay niya para sa iyo, para sa akin. Mailigtas tayo sa ganap na kapahamakan doon sa impyerno. Hallelujah. Naisip ba natin yan minsan mga minamahal sa ating buhay? Na kung tayo mapahamak, pupunta tayo sa impyerno? Diba? Napakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. Pagkatapos sa tayo po ng lamig, tumalikod. Hallelujah. Tayo po ay namatay. Saan tayo pupunta? Kapatid mga minamahal. Kaya nga, habang may pagkakataon tayo, at yung pagkakataon na yon, hindi bukas. Hindi sa sunod na linggo. Hindi sa sunod na araw at taon. Kundi yung pagkakataon na yon na ibinibigay nila sa atin ay ngayon. Amen. Ngayon. Pwede tayo magsimula ngayon. Simulan natin ayusin, baguhin ang ating buhay. Bakit? Isipin natin, tinawag ka at pinili ng Diyos. Amen? Hallelujah. Tinawag ka at pinili ng Diyos para mamuhay ayon sa kanyang salita at banal na kalooban. Tayo po ay pansamantalang magtapos. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Awitin natin ang isang awit.
tinawag kita sa iyong pangalan. Ano yung pangalan natin? Importante yan sa langit. Amen? Yung pangalan mo na nakatala sa aklat ng buhay. Naisip pa ba natin yon? Sa dami natin ginagawa, ay pangalan pala natin na sa aklat ng buhay. Hallelujah! Nung panahon na tinanggap natin si Lord, diba? Yun yung panahon ng pangalan mo itinala sa lagbook doon sa langit. Hallelujah! Kaya nga, yung pangalan mo, importante yan. Dahil yan ang pangalan na nakarehistro doon sa langit. Amen? Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin, para sa akin. Huwag mangamba, ako'y kasama. Matapos man ang sandaigdigan, di kita iiwan. Dadalhin kita sa pastulan, di kita pagkukulangin. Dadalhin kita sa pastulan, at do'y pagpapalain. Dadalhin kita sa pastulan, di kita pagkukulangin. Dahil mahal ka sa akin. Minsan pa tinawag kita. tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin, Para sa akin. Huwag mangamba, ako'y kasama. Hallelujah. matapos man ang Purihin natin ang ating Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. di kita Iiwan. Sabi ni Lord, dadalhin kita sa pastulan, di kita pagkukulangin. Dadalhin kita sa pastulan, at do'y pagpapalain. Dadalhin kita. Dadalhin kita sa pastulan, Hallelujah. di kita pagkukulangin. Dahil mahal ka sa akin. Kaya naman Kaya naman ang buhay ko sa'yo iaalay. Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang pagsambang papurihan sa'yo ibibigay. Salamat at ako'y tinawag, at sa puso mo inilagay. Kaya naman Kaya naman ang buhay ko sa'yo iaalay. Maglilingkod Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang pagsambang papurihan sa'yo ibibigay. Salamat at ako'y tinawag, at sa puso mo inilagay. Salamat Salamat at ako'y tinawag at sa puso mo inilagay. Salamat at ako'y Hallelujah. tinawag at sa puso mo inilagay. Yes, oh God. Hallelujah.
Salamat, Panginoon. Salamat, tinawag mo kami. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinili mo ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Lord, ngayong umaga, minsan pa dakilang Diyos, ipinapaalala mo sa iyong mga anak, sa bawat sa puso amin, kung sino kami sa iyong harapan. Salamat, Lord, sa iyong pagkatawag sa amin. At nawa, dakilang Diyos, laging maging laman ng aming puso at kaisipan ang pagkatawag na ito. At kami at Panginoon ay ipinilang mo sa iyong mga anak. Hallelujah. Lord, salamat. Patuloy, Panginoon, na kami ay nagkukumit ng aming mga buhay, ng aming mga sarili sa iyo. Habang kami ay nabubuhay, patuloy at patuloy kami na maglilingkod sa iyo. Patuloy at patuloy kami, Panginoong, susunod sa inyo at pakikinggan ang salita mo ipamuhay araw-araw. Lord, salamat sa mga kapatiran ngayong umaga. Patuloy mo silang ingatan. Patuloy mo silang gabayan, Panginoon, kasama sila dumako. Saan man sila makarating, ano man ang kanilang ginagawa. Lord, ingatan mo ang kanilang buhay. Ingatan mo ang kanilang pananampalataya. Patuloy dakilang Diyos na hindi mawaglit sa kanilang puso ang iyong salita. Patuloy, Panginoon, na kanilang marinig ang iyong maliit na tinig. Hallelujah. Sa kabila na maingay ang mundo, maraming mga hindi magandang bagay na nagaganap. Subalit, Lord, salamat. Gamitin mo kami. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin upang maging pagpapala at magdala ng pag-asa sa ibang mga tao, dakilang Diyos. Salamat po, dakilang Ama. Bless mo mga bata, kabataan at mga magulang. Sa namin, tinatalaga ang aming buhay, maging sa aming pag-uwi, pansamantalang pag-iwalay. Pag-iwalay kami sa laman at pisikal na kalagayan. Ngunit, bigkisin mo kami, Panginoon, sa iisang Espiritu at layunin sa aming buhay. Walang iba kundi ang makapaglingkod sa inyo na may katapatan. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang karangalan, at ang kaluwalhatian sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. God bless sa bawat isa. Hallelujah. Glory, glory to God.